nasa Kalayaan Hall sa Villabor Airport ang ating dating presidente. Naku, dadali na sa dahig diretso. Kalayaan Hall ang ating dating presidente matapos po siyang maaresto, no? At nandun po sila sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base, no? At nandun daw po ngayon ang ating dating presidente, no? Nasa Villamor Hall matapos po maaresto ang ating presidente po doon sa kanyang biyahe. So, Kawawa na si Roque. Spokes, kaya unmute mo yung sarili. Kumpirmado po na ang presidente po ay inaresto sa ayon po sa isang red alert notice na inisyu ng Interpol. No? Inaresto po siya sa eroplano pa lamang galing po sa Hong Kong at from NEA, siya po'y dinala sa Kalayaan Hall ng Villamor Air Base. So nandun po ngayon ang presidente sa Villamor Air Base sa Kalayaan Hall at hindi po natin alam kung saan dadalhin ang ating dating presidente. Pero importante po talaga na tayo po ay manindigan itong araw na ito at kaya nga po nanawagan na kami sa ating mga kasama sa mga vloggers, mag-joint broadcast na po tayo ngayon. Kailangan i-broadcast po ninyo ang mga pangyayaring ito sa inyong mga pages nang para tayo ay manawagan marinig ng taong bayan at tayo magdesisyon kung saan natin i-ano nyo na, i-vlog nyo na para malaman ng taong bayan. Sa ating live, alam ko, gabi pa yan dyan kung nasaan ka, pero inaresto na po ang ating dating presidente. No? So, your take? Yes, Ana? Ako po, Spokes. Marami na pong nasa loob ng ating Zoom at the moment. Ang gusto ko lang pong munang ipakiusap sa ating mga kababayan na nasa loob ng Zoom. Kala ko pupunta kayo, EDSA. Para hindi makagulo sa ating... Tapos itaas po natin ang nagkagulo na sila. Gusto nyo magsalita, we will recognize you. We will recognize you. Pero pakimute po muna. Nagkagulo na sila. Para yung sounds na galing sa background nyo ay hindi maka-apekto po sa ating live. Hindi na ano. Tayo sa lahat ng social media at the moment. Hindi na yata people power. No, YouTube power na yata, mga kababayan. At kayo po ay aming i-recognize. Tinamad na lumabas yung mga DDS. At sa ating mga kaibigan at ating mga kasama na nasa loob po ng Zoom. Si DJ Yui po, Spokes, ay gustong magsalita. Yes, DJ Yui. Pero bago ko siya recognize, inaresto na po ang dating Presidente Rodrigo Duterte. Ito po isang ayon sa isang international red notice alert na na-issue ng Interpol upon the request of the International Criminal Court. Go ahead, DJ Yui. Okay. Sismisan tayo dito. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga nakapanood sa live stream. Actually, kanina pa rin pa po ako nagda-live stream nung napalitaan ko na yung nangyari nga. Nakita ko una doon kay Senator Bongo. Tapos, ito YouTube power. Tuloy-tuloy na kinuha ang dating Pangulo. Ang napapahala ko lang yan. Wala namang warrant of arrest. Pwede magawin niyo na to. Ba't binigay nyo kung walang warrant of arrest? Mahina pala kayo. DJ, hindi malinaw ang sounds mo. Saglit-saglit may nag-aaway na. Nag-away-away na sila. Ayan, again, ang mga nasa loob ng Zoom. I-mute po muna ang inyong mic para po hindi maka-apekto sa nag-away-away na. Kapag kayo po ay tinawag, pwede niyo pong i-unmute. Kasi ngayon po, kapag may background sounds paki-mute po, tapos kung gusto niyo pong magsalita, pakitaas ng kamay at i-recognize po namin kayo. Nakikinig po tayo ng YouTube power, mga kababayan. Anong dapat gawin ng taong bayan? Ngayon, inaresto na nila ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sang-ayon sa isang warrant of arrest na illegal dahil hindi na nga tayo miyembro ng International Criminal Court. Naku, baka si Boss Mike magpapalit yun. Siyempre, hindi lang dapat tayo dadak ng dadak, kinakailangan tayo naninindigan na. Go ahead, DJ. Game. So,
Ayun. Again, kami po dito sa Canada, nakamonitor po kami. Oh. Kanina pa, lalo na nung nag-message may binitiwang mensahe si Doc Lorin Badoy, ang pag-uwi ni Gerarde. Yun nga lang, medyo napaaga yata kasi nakita ko mga around 10 o'clock yun na mayroon ng posting si Senator Bongo about sa pagkuha nga kay PRRD. So ang katanungan dito, meron bang martial law? Ano ba? Martial law? Bakit pwede na bang kunin yung tao? Pamamagitan lang ng red notice, pwede na bang gawin yun? Martial law na daw. At saka panawagan ko na rin sa mga tao, kung nandiyan kayo, malapit, talaga, pumunta na kayo doon. Bigyan po tayo. At huwag po nating hayaan na ganun ang mangyayari dito sa ating dating Pangulo kasi ito sumusobra na to parang martial law na ito Marshmallow ka ba? Itong ginagawa nila. Ginawa lang po itong ganitong sitwasyon ginawa ito sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Oh. So ngayon, ibig sabihin ay kinokopya ng anak. Kasi nga, bakit naman kailangan hulihin ng isang tao na walang warrant of arrest, walang kung ano man. May na kayo. Ang sabi Binigay ng nyo. red notice, may ano na pala ngayon, powerful na pala ang red notice ngayon kahit No. hindi pa naka-display sa website mismo ng Interpol. Wala lahat. So, Ba't i-display? Hindi umuwi yan. Kaibigan. Oh. Isa lang ibig sabihin. Ano? Martial law na ang ginagawa nila ngayon. Yun nga lang, walang declaration. Mas matindi. Kaya bantayan natin ang ating mahal na Pangulo na sa PRRD. Di sumama Kasi kayo nga, doon. alam ko kung saan ito mapupunta. Ano pang legal na pwedeng gawin, attorney? Well, handa naman po tayo dyan dahil napaghandaan na natin siguro isang taon na nakalipas. No? Meron na tayong ihandang petisyon para habeas corpus dahil sinasabi nga natin na dahil hindi na tayo miyembro ng ICC, ang pag-aresto ng kapulisan sang-ayon sa isang warrant of arrest ng ICC ay labag sa ating batas. No? Dahil ito ay labag sa ating soberenya. Ang soberenya ay kapangyarihan na litisin ang lahat ng mga kaso, mga krimen na nangyari sa ating teritoryo sa lokal na mga hukuman. Nasaan na yung Ito ay DDS? exclusive, siloso itong soberenya at jurisdiction. Hindi po pwedeng isinishare sa iba. Ang exception, yun nga, kung tayo ay pumayag. No? Pero ang sinasabi nga natin, tayo po ay bumitiw na sa ating pagiging miyembro ng ICC at dahil po dyan, wala nang legal na basihan para makipagtulungan ng kapulisan. Yung ginawa nilang pagtutulungan, ito po ay unlawful detention. No? Ang lawful detention po ay isang paghuli sa isang tao na walang legal na basihan. At yan po ngayon ang nangyari dahil kung sila ay magpapatupad ng isang mandamiento de arresto, warrant of arrest, na issue na isang dayuhan na hukuman, yan po ay labag sa ating saligang batas, labag po yan sa ating jurisdiction. No? Ibang vlogger naman. Uy, puro ikaw. Kinakailangan manindigan. Pero pwede bang Nagkukwentuhan. ang taong bayan, tayo mga vloggers, dahil lahat tayo, may mga followers tayo, sana po lahat kayo ay linilink up ninyo ngayon sa inyong mga respective lives itong ginagawa natin town hall nang makarating sa pinakamaraming tao. No? Ito, ginagawa ko. Nakikita nila. Kasi ang coverage na ginagawa ngayon ng mainstream media. Naririnig nila, Roque. So, pero kinakailangan po ang panawagan natin ay maging malinaw. Now, ako po, ang aking suggestion na mga kapwa vloggers, manawagan na tayo sa taong bayan ito na na. muna sa EDSA. Dahil dyan naman talaga dadali ng presidente, no? Dahil dyan ang opisina ng PNP, no? At hindi ko maisip kung bakit dadalhin pa nila sa ibang lugar yan na kung ang pag-aresto nga ay sang-ayon sa isang red notice alert. No? Baka ipapasyal muna. Hindi po automatic yan na palibasa, inaresto ng kapulisan sang-ayon sa isang warrant of arrest ng ICC, ay po pwede na siyang isakay sa eroplano patungo ng dahig. No? Sang-ayon po sa Rome Statute, dadaan pa po yan sa Regional Trial Court. Ang proseso po ng ICC sa panahon nito ay kapareho po sa extradition. Sisiguraduhin nila na ito yung tao at merong basihan para siya ay mapalit as international. May umiiyak. So dyan pa lang sa ICC sa Regional Trial Court, pwede po nating questionin yung basihan
ng pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no?